Hinamak na manugang. Kabanata 406 sa harap ng kanyang ama, talagang lumuhad si Bai Chenggai sa harap ng ibang tao at tinawag itong daddy, at ang kanyang ama ang pumili sa kanya na gawin yun. Ang eksenang ito na sumalungat sa kapayapaan ay nagulat lamang sa puso ng lahat sa sales hall. Sobrang nakakaloka, anong klaseng background meron itong Alex Dixon na nakasuot ng ordinaryong damit? Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at hindi siya umimik. Napag-alitan si Wu, na nasa tabi niya, malakas, hindi kita marinig. Namula ang mukha ni Bai Chenggai, at mukhang nahihiya siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang ulo, may galit sa boses, sumigaw siya ng buong lakas. Tatay, napakatalam ng boses na ito, hindi lamang ito malinaw na nakarating sa tenga ng lahat, maging ang mga naglalakad sa kalsada sa labas ay maririnig ito ng malinaw. Tumigil ang lahat at tumingin sa hall na nagtataka. Sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass, nakita nila ang karaniwang mayabang na siyang Master Bai ay nakaluhod sa harap ng isang ordinaryong kabataan at tinatawag siyang daddy. Ang mas kakaiba ay ang kanyang ama, si Bai Qing, ay nakatayo sa tabi niya. Saglit na nagsisiksikan ang mga tao sa pinto at iniangat ang kanilang mga leeg upang tumingin sa paligid, ang mga talakayan ay sumiklab sa lahat ng dako, inilabas pa nga nila ang kanilang mga telepono at mabilis na inilabas ang kanilang mga telepono para kumuha ng mga video at ipadala ang mga ito sa kanilang WeChat moments. Di ba anak ni Boss Bai yan, bakit tatay ang tawag niya sa iba? Baka may skandal, hindi ba biological son ang anak ni Boss Bai? Ito ay napakalaking balita, si Bai Chenggai ay isang illegitimate child. Puchi, hindi na napigilan ni Jiang Shuela ang tawa at tumawa ng malakas. Napangiti si Alex Dixon at maluwag na sinabi, bumangon ka, ayokong kilalanin ng isang anak na katulad mo, masyadong mahirap ang genes mo at mawawala na ako ng identity. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis, sinundan siya ni Wu at umalis, bago siya umalis, may sinabi siya. Bai Qing, alagaan mo ang iyong anak, kung hindi, ang halaga ng babayaran mo sa susunod ay hindi kasing mura ng pagluhod at paghingi ng awa. Nakikinig sa mga talakayan sa labas ng exhibition hall, labis na napahiya si Bai Qing, isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa kanyang puso, tuluyan na niyang nawala ang dati niyang mukha. Galit na galit si Bai Chenggai kaya naging asul ang kanyang mukha. Ang puot sa kanyang dibdib ay dumiretso sa kanyang ulo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at tumayo upang magtanong, Tay, sino ang batang ito? Bakit mo siya pinakinggan? Malungkot ang mukha ni Bai Qing habang malamig niyang sinabi, Unfilial son, hindi mo ba nakita ang bodyguard na nasa tabi niya ay may insignia ng Dixon family sa mga gwardya niyan capital sa kanyang damit, bukod dito, ang Miss Shenglan na binanggit ng bodyguard na iyon si Dixon Shenglan din. Ano, siya ay mula sa Dixon family sa Yan capital, nabigla si Bai Chenggai. Hindi siya makapaniwala na si Alex Dixon, who was acting like a loser, ay talagang kamag-anak ng Dixon family sa Yan capital. Paano ito naging posible? Agad niyang sinabi, Dad, this is absolutely impossible, kung ang talunan na ito ay nagpadala ng kadugo ng Dixon family sa Yan capital, bakit parang pulubi ang suot niya? Hindi mo ba nakita ang sapatos sa paa niya? Sira. Kumunat ang noo ni Bai Qing, napansin din niya na ordinaryong damit ang suot ni Alex Dixon at malapit nang masira ang kanyang sapatos, hindi siya kamukha ni Alex Dixon sa pagtingin lang sa itsura niya. Gayunpaman, labis na gumagalang si Wu kay Alex Dixon, binigyan niya si Alex Dixon ng card na hindi bababa sa 500 milyong yuan sa isang pagkakataon, nagkaroon ng malaking kontradiksyon sa pagitan ng dalawa. Galit na sinabi ni Bai Chenggai, Tay, sa tingin ko ay nalinlang ka niya. Paanong nagkaroon ng kaiyahiyang kamag-anak ang pamilya Dixon? Punong-puno siya ng kasinungalingan. Niloko mo si Sydney, maghintay ka lang, hahanap ako ng makakasama. Imbestigahan ang kanyang pagkatao kapag dumating ang panahon. Tiyak na ihahayag ko ang kanyang tunay na kulay. Umalis ka na dito, huwag kang padalos-dalos, nagbabala ka agad si Bai Qing. Masyadong makapangyarihan ang pamilya Dixon sa Yan capital, kaya nilang durugin ang sarili nilang pamilya sa isang daliri lang, hindi niya kayang masaktan ang mga ito. Kahit na ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon ay kadudadadaang,
mas gugustuhin ni Bai Qing na iwasan ito kaysa pukawin siya. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama, si Bai Qiangai ay sumang-ayon sa panlabas, ngunit sa kanyang puso, siya ay labis na hindi nasisiyahan. Maaga o huli, ilalantad niya ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon at doble ang kahihiyan na dinanas niya ngayon. Sumakay si Alex Dixon sa Harley Universe Starship at tumilapon sa kalye. Ang makintab na gininto ang katawan, kasama ang cool na modelo ng kotse, ay nagiging sanhi ng pagtigil ng mga tao sa paligid at itinaas ang kanilang mga ulo hanggang sa manood. Kahit nasa isang malaking lungsod tulad ng Yan Capital, ang 6,700,000 yuan na motorsiklo ay napakabihirang pa rin. Not to mention, sa likod ng motorbike ni Alex Dixon, meron ding top-grade beauty, napakaganda niya at buong katawan, lalo na ang dalawang mapuputing binti niyang mahaba, naglalaway ang mga tao nang tumingin sa kanya. Isa pa, mahigpit na niyakap ng dilag na ito ang driver, ang kanyang maselang katawan ay idiniin sa kanyang likod, at siya ay tumatawa na parang pilak na kampana. Ang ganda ng motorsiklo, pasimpleng namula ang mga mata sa inggit. Ngunit ang mga tagalabas na nanunood ng palabas, si Alex Dixon, na nakaupo sa kotse, ay todo tensyonado. May malinaw na dalawang motorsiklo, ngunit hindi sinakyan ni Jiang Shuila, pinilit niyang maabyutan siya at lumapit pa sa kanya. Dahil sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang dalawang malambot na braso, nanigas ang buong katawan ni Alex Dixon, hindi siya naglakas loob na paandarin ang motorsiklo, lalo na kapag dumaan siya sa deceleration belt o kapag hindi pantay ang lupa. Kitang-kita niya na ang likod niya ay dinidiin ng isang water bag. Ito ay talagang nakamamatay, nagkunwari si Alex Dixon na walang nangyari at nagtanong, ibabalik kita? Hindi mo ba ako sasamahan sa pamamasyal? Ang kotse na ito ay masyadong marangya. Maraming pedestrian ang kumuha ng litrato at nag-post sa kanilang WeChat moments. Naisip ni Alex Dixon na kung kukunin niya si Jiang Shuila, na nakasuot ng cool na damit, at pabalik-balik sa Yan Capital ng ilang beses, natatakot siyang kumalat ang balita sa buong Yan Capital nang wala pang isang araw. Ang kanyang biyenang si Helena ay nag-post sa kanyang WeChat moments buong araw, kung nakita niyang niyakap niya si Jiang Shuila, tiyak na tatalon-talon siya. Nakahanap siya ng dahilan, may gagawin ako sa bahay. Nabigo si Jiang Shuila, gusto sana niyang sumakay kay Alex Dixon, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi nito, nasabi na lang niya na nag-aatubili, sinabi ko rin na gusto kong hilingin sa iyo na pumunta sa labas ng lungsod para sa isang karera ng kotse. Napangiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, ang alam ko lang magmotorsiklo, hindi maganda ang husay ko sa pagmamaneho, baka tumalikod ako at bumaba ng bundok. Huwag kang mag-alala, hiniling ko lang sa iyo na subukan ang mga motorsiklo at huwag mong hayaang manalo ng kampyonato, sabi ni Jiang Shuila at nanghihinayang umiling. Pero kung may gagawin ka, kalimutan mo na, nabalitaan kong may kakaibang nangyari sa Autumn Mountain, gusto kong hilingin sa iyo na samahan mo akong tumingin. Anong kakaiba? Kinuha ni Jiang Shuila ang kanyang telepono at binuksan ang pahina ng balita, iniabot niya ito sa harap niya. Eto, hindi mo pa rin alam, kumalat na ang balita sa buong Yan Capital nitong 2 araw. Sinulyapan ito ni Alex Dixon at agad na nagpakita ng pagtataka. Mayroong ilang mga larawan sa balita, mga larawan sila ng tanawin sa bundok sa gabi, nagkaroon ng malabong lilang liwanag sa kalangitan. Ito ang lugar ng pagtitipo ng mga espiritu, biglang sigaw ni Alex Dixon, nabigla siya. Nalilitong tanong ni Jiang Shuila, anong lugar ng pagtitipo ng espiritu? Oh, ito ay isang term na natutunan sa pamamagitan ng hangin at tubig, Alex Dixon sinabi ng kalahating puso, ngunit ang kanyang mga kilay ay mahigpit na niniting, at siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ayon sa mga talaan ng 9 Profound Heavens Scripture, kapag ang isang bagay na maaaring tinawag na enerhiya ay ipinanganak, ito ay magtitipon ng mga enerhiya sa paligid, kaya ang kababalaghang ito ay na spiritual gathering land. Dahil masyadong malakas ang gawing enerhiya sa spiritual land, kahit na hindi ito nararamdaman ng mga tao, nararamdaman ito ng langit at lupa, kaya naman, lilito ang isang lilang liwanag sa kalawakan. Gayunpaman, ang lugar ng pagtitipo ng mga espiritu na nakatala sa Heaven's Scroll ay umiral lamang sa mga lugar ng paglilinang na malayo sa tirahan ng tao,
malalim sa mga bundok at ilang, paano ito makikita sa labas ng Yan Capital. Kabanata 407 Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, subukan mo ang kotse ngayong gabi, ha? Pupunta ako at hahanapin kita mamaya. Kuya Alex, pumayag ka? Agad nang umiti si Jiang Shuela, bumaba siya ng sasakyan at kinurot ang bewang niya. I will call you tonight. I will wait for you. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang naglakad papunta sa pinto ng Jiang family villa. Hindi nakaimik si Alex Dixon, hindi niya namamalaya na hinawakan ang kanyang baywang. Hindi siya nang ahas na samantalahin si Jiang Shuela, sinimulan na talaga siyang hawakan ng babaeng ito. Pauwi na sana si Alex Dixon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dixon Rong na humihiling sa kanya na magkita sa isang restaurant, may pag-uusapan siya. Ano ito? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Takot ka ba? Sarcastic na sabi ni Dixon Rong. Kung natatakot ka at hindi ka nang ahas na pumunta, diretso akong magdadala ng mga tao sa bahay mo. Malamig na sabi ni Alex Dixon, you are not qualified to make my dictionary have the word scared, don't give me any trouble, I'll come over now. Hindi naman sa takot siya kay Dixon Rong, ang alam niya lang pagkatapos niyang pumunta ay siguradong aawayin na naman niya ang babaeng ito. Ngumisi si Dixon Rong at tumawa, nakikita ko na talagang pinahahalagahan mo ang walang ranggo na Lewis family na yun, hindi ko alam kung ano ang maganda tungkol kay Jane Lewis, isang hamak na babae na may mababang katayuan, talagang nabighani ka niya sa iyong pagkatao, iniwan mo pa ang iyong pamilya at tumakas mula sa bahay. I'm warning you. Tsaka sabi ng asawa ko hindi, ako na mismo ang mag-aalaga sa iyo. Kung ikukumpara sa babaeng katulad mo, 1,000 beses na mas maganda ang asawa ko. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, hindi siya hinintay ni Dixon Rong na matapos magsalita at diretsyong ibinaba ang telepono. Sa restaurant, galit na galit si Dixon Rong kaya naging mabangis ang mukha niya. Matigas niyang sinabi, Alex Dixon, ang lakas ng loob mong bitin ako, balang araw, papaluhod kita sa harap ko at makiusap. Agad na sumakay si Alex Dixon sa dining room, nag-aalala siya na baka atakihin ni Dixon Rong ang kanyang asawa, kaya tumawag siya pabalik sa bahay at tinanong ang kanyang asawa kung kailan ito babalik kay Jinling. Si Jane Lewis ang sumagot ng tawag, nakapag-book na daw siya ng flight ticket, pero puno na ang flight bukas, kaya nagpabook siya ng flight kinabukasan. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, hanggat bumalik si Helena at ang kanyang pamilya kay Jinling, mabuti ito, si Jinling ay ang kanyang sariling kapangyarihan, gaano man kahaba ang mga kamay ni Dixon Rong, hindi niya ito maabot ng ganoon kalayo. Ngayon, natapos na ni Renan ang kanyang negosyo at bumalik sa Haicheng, bago siya umalis, ipinadala niya ang mga natitirang bodyguard sa villa para protektahan sila. Tinawag ni Alex Dixon ang kapitan ng mga bodyguard, si Chen Jiang, at inutusan siyang maging alerto sa susunod na 2 araw, nais niyang matiyak ang kaligtasan ng kanyang asawa at pamilya. Matapos ang lahat, gumaan ang pakiramdam ni Alex Dixon. Bagamat si Chen Jiang at ang iba ay hindi katugma sa Imperial Guards ng pamilya Dixon, hindi pa niya pinuputol ang kanilang relasyon sa pamilya Dixon, at hindi siya sumasalakay ng Imperial Guards at ang kanyang asawa. Kababalik lang ni Dixon Rong sa Yan Capital, kaya wala siyang sapat na lakas para salakayin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng 2 araw, babalik ang kanyang asawa kay Jinling, at magagawa niya ang anumang gusto niya sa Yan Capital, matuturuan niya ng leksyon ang babaeng ito. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alex Dixon sa dining hall. Walang tao sa marangyang 5-star restaurant, tila ang buong restaurant ay nabook ni Dixon Rong. Sa entrance ng restaurant ay nakatayo ang ilang bodyguards ng Imperial Guards ng Dixon family. Nang makita nila si Alex Dixon, yumuko silang lahat. Pumasok si Alex Dixon at nakita si Dixon Rong na nakaupo sa harap ng isang mesa sa gitna. Lumapit siya at hinayla ang isang stool para maupo, malamig niyang sabi, magsalita ka kung may sasabihin ka, I don't have time to talk to you. Ngumiti si Dixon Rong at mapanuksong sinabi, Alex Dixon, kahit ano pa man, pinsan mo ako, igalang mo lang ako, di ba? Oh, pinsan na laging nag-iisip na gusto na akong mamatay, I am already very respectful to let you live, sarkastiko at naiinip na sabi ni Alex Dixon, ano ang gusto mo sa akin?
Hinayla ni Dixon Rong ang gilid ng kanyang bibig at ngumiti ng walang pakialam. Itinulak niya ang isang papel sa harap ni Alex Dixon. We are family after all, syempre ayaw kong mamatay ka, basta't pipirmahan mo ang kasunduang ito. Ipinapangako ko sa iyo na habang buhay kang makakapagpapahinga ng matiwasay at mabubuhay ng ligtas kasama ang iyong asawa at pamilya. Napatingin si Alex Dixon sa papel, at biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Linrong, hindi mo ba masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili? Ang mga papel na ito ay isang kasunduan, nakasaad dito na kusang ibibigay niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Dixon family at putulin ang lahat ng relasyon sa Dixon family. Mula ngayon, hindi na siya makakatuntong sa Yan Capital. Ngumisi si Dixon Rong at Sam Andel. Tinitigan niya ito at sinabing, ang sa tingin ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay sino sa tingin mo ang iyong asawa. Kung ang iyong asawa ay namatay sa kalye isang araw o ang kanyang mga magulang ay nabangga ng kotse, paano ko magagawa ang anong bagay sa iyo? Ang mga mata ni Alex Dixon ay kumikislap na may layuning patayin, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Linrong, tinatakot mo ba ako? Casual na ngumiti si Dixon Rong at nagkibit balikat, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Bago pa siya makatapos, biglang hinawakan ni Alex Dixon ang kutsilyong nasa bilis ng kidlat at lumipad papunta sa kanya sabay wave ng kamay. Isang malamig na metal na ilaw ang kumislap, hindi inaasahan ni Dixon Rong na gagawa siya ng ganoong hakbang, sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya at natamba ang kape sa harapan niya. Sa sandaling ito, isang binata na nakasunglass ang biglang nagunat ng kamay at hinawakan ang kutsilyo sa ere. Namutla ang mukha ni Dixon Rong, tumulo ang kape sa palda niya at umaagos kung saan-saan. Wala pang 2 sentimetro ang layo ng matalim na kutsilyo sa kanyang mga mata. Kung ang binata na naka-shades ay 0.1 second slower, siguradong natusok na ang eyeball niya at namatay na siya. Pero kahit ganun, naputol ang isang hibla ng buhok niya dahil sa hanging blade. Matigas na nakaupo si Dixon Rong sa upuan, na para bang hinayla siya pabalik sa pintuan ng impyerno. Panay ang tingin niya kay Alex Dixon, na punong-puno ng layuning pumatay, at hindi maiwasang manginig ng bahagya ang kanyang katawan. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, Dixon Rong, na sabi ko na, kung nasugatan ang isang hibla ng buhok ng asawa ko, tiyak na ililibing ko ang buong pamilya mo kasama niya. Habang nagsasalita, sinulyapan din niya ang kabataang nakasunglass sa likod ni Dixon Rong, sinadya man o hindi. Nang itapon niya ang biglaang pag-atake ngayon, sa isang banda, gusto niya talagang patayin si Dixon Rong, ngunit sa kabilang banda, gusto niyang subukan. Sa huling pagkakataong sumama si Dixon Rong ng mga tao para manggulo, napansin niya na ang binata sa shades na nakatayo sa likod ng babaeng ito ay naglalabas ng chi ng isang cultivator. Napaka-cold niya at siguradong hindi siya ordinaryong tao. Higit pa rito, naramdaman niyang pamilyar ang chi na ito, malamang na nakipag-away sa kanya ang kabilang partido o mula sa isang sekta. Inihagis niya ang kanyang sable at gaya ng inaasahan, natanggap yun ng kabilang partido. Bagamat medyo mabagal ang kanyang mga galaw, ang nakahuli sa kanyang sable ay nasa early foundation establishment stage. Puno ng malamig na pawis ang ulo ni Dixon Rong, nabawi niya ang kanyang sentido at biglang napatayo sa sobrang galit. She roared, Alex Dixon, how dare you attack me? Nakalimutan mo na ba ang family rules ng Dixon family? Bawal kang pumatay ng mga nagpadalang kadugo. Pagkatapos niyang sabihin yon, mahigpit niyang inutusan ang mga taong nasa likod niya. He has violated the family rules of Dixon family. Arrest him. Pagsunod sa kanyang utos, wala, sa isang iglap, isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod mula sa lahat ng direksyon at napuno ang restaurant. Si Alex Dixon ay napapaligiran ng mga tao, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang takot. Mahina niyang sinabi, Dixon Rong, nag-effort ka para lang matakot akong pipirma sa papel na ito. Sinuklay ni Dixon Rong ang kanyang kulot na buhok at halos hindi nagawang pakalmayan ang kanyang tumitibok na puso. Tumayo siya at ngumisi. Sa huli, magkapatid tayo, basta masunurin kang pumirma, sisiguraduhin kong ligtas kang aalis. Ngumisi si Alex Dixon at nagtaas ng kilay. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ng bungkus ng basurang ito?
Kabanata 408 Alex Dixon, sa tingin mo ba ay mayroon kang 3 ulo at 6 na braso? Galit na sabi ni Dixon. Wrong, huwag mong isipin na ikaw lang ang nagpraktis ng suntok at sipa, may mga eksperto din ako sa tabi ko. Kung gusto niya ang buhay mo, walang pinagkaiba sa pagkurot ng langgam hanggang mamatay, mas mabuti kang makinig ka sa kanya. Espesyal siyang nag-book ng restaurant at inimbitahan si Alex Dixon. Gusto niyang magsimulang gumamit ng dahas para pilitin siyang pumirma ng kontrata para putulin ang relasyon sa pamilya Dixon. Ang binata sa kanyang tabi ay isang dayuhang lalaki mula sa ibang bansa. Nakita niya ang kanyang kakayahan noon. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang patayin si Alex Dixon. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan ang kabataang naka-sunglass sa likod ni Dixon. Wrong, panunuya niyang sabi, sa kanya lang. Ang mga salitang ito ay malamang na ikinagalit ng mga kabataang nakasalaming pang-araw. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay Dixon. Wrong, Miss Dixon. Wrong, mangyaring umatras. Si Dixon. Wrong ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha habang siya ay bumangon at sinabing, Q Fei, maging mahinahon, huwag maging pabaya at patayin ang aking pinsan sa mismong lugar. Sinabi ni Q Fei, huwag kang mag-alala, para makita sa isang aso, ginagamit ko lang ang 10% ng aking kapangyarihan. Pagkatapos magsalita ni Dixon. Wrong, dahan-dahan siyang umatras sa likod at niyakap ang braso niya, na tila naghihintay ng magandang palabas. Malungkot na nagsalita ang kabataang naka-shades. Alex Dixon, dapat kang matuwa na mayroon kang bloodline ng Dixon family, kung hindi, pinagpira-piraso kita at pinakain sa mga aso. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang sumigaw sa mahinang boses. Sa isang iglap, kasama siya bilang sentro, isang malakas na daloy ng hangin ang biglang sumabog. Kasunod ng sunod-sunod na malalakas na kalabog, ang nakapalibot sa mga mesa at upuan ay nabaligtad ng hangin, nabasag ang mga mangkok at plato sa buong sahig. Ang mga bodyguard na nakatayo malapit ay hindi nakaiwas sa oras, at sila ay talagang itinapon sa lupa, nagpadala ng nawalan ng malay sa pamamagitan ng mga agos ng hangin. Ang mga bantay ng pamilya Dixon na nakatayo sa pintuan ay hindi maiwasang magbago ng ekspresyon at mabilis na umatras. Kaya si Cultivator, dumilim ang mukha ni Alex Dixon. No wonder nakaramdam siya ng chi mula sa kalaban, parang hindi mababa ang cultivation base ng kalaban. Kinumpirma rin ito ang kanyang hula, ang paglilinang ng kabilang partido ay mas mataas man lang sa foundation establishment. Isang malakas na alon ng hangin, na may dalang momentum na bumabagsak ng bundok, na malakas na hamampas sa harap ni Alex Dixon. Nang si Dixon. Wrong ay nagpahayag ng isang mapanuksong ekspresyon at hinintay si Alex Dixon na ibagsak sa isang malungkot na estado, ang alon ng hangin sa kanyang harapan ay biglang natunaw at nawala ng tuluyan. Agad na kumunat ang noo ni Dixon. Wrong at nakita ng kanyang mga mata ang sama ng loob. Gayunpaman, hindi nagulat si Q Fei, ang ganitong uri ng pagsabog ng spiritual chi ay may napakalakas na kabagsikan sa mga ordinaryong tao, ngunit sa isang magsasaka tulad ni Alex Dixon na maaaring tumawag sa Heaven Thunder, ito ay makakasakit lamang sa balat ng kanyang balat. Malakas na sumigaw si Q Fei, ikinumpas niya ang kanang braso at sumigaw ng malakas. Bumangon ka, ang mga kutsilyo, tinidor, at mga mangkok na kanina pa nataman sa lupa na parang nawala ang gravity ay dahan-daang umangat sa ere at lumutang sa ere. Natigilan ang grupo ng mga bodyguard na dinala ni Dixon. Wrong nang makita nila ito. Bawat isa sa kanila ay may bakas ng takot sa kanilang mga mukha at malamig na pawis ang tumutulo mula sa kanilang mga ulo. Hindi ba talaga ito shooting ng Shang-Chi movie? Ito ba ay talagang isang bagay na maaaring gawin ng mga tao? Itinulak ni Q Fei ang kanyang mga kamay pasulong. Ang mga kutsilyo, tinidor, at tasang nakalutang sa hangin ay biglang tumusok kay Alex Dixon. Mabilis itong kumilos na kasing bilis ng kidlat. Kung nasaksak siya sa katawan, gagawin niyang hedgehog ang katawan ng tao. Sa sobrang takot ng mga bodyguard ay napahawak sila sa kanilang mga ulo at tumalon. Gumapang sila sa mesa, tumakbo palayo, at naging gulo. Ang isa sa mga bodyguard na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon ay hindi nakaiwas, ngunit nataman sa isang iglap. Wala man lang siyang oras na sumigaw bago siya sinaksak na parang hedgehog,
7 o 8 kutsilyo at tinidor ang tumusok sa kanyang katawan. Tinamaan din ng malakas na puwersa ang buo niyang katawan. Tinamaan siya ng 7 o 8 metro ang layo at malakas na bumagsak sa pader at gumulong sa lupa. Ang malas na bodyguard na ito ay puno ng dugo at walang hininga. Tumayo si Alex Dixon at hindi nag-react, nang ang alon ng hangin ay wala pang 1 pulgada ang layo mula sa kanyang ilong, biglang, na parang nag-alis ng kanyang lakas, ang mga kutsilyo, tinidor, at tas ang lumulutang sa hangin ay parang huwala, nahulog sila sa lupa at nakakalat sa buong lugar. Ngayon lang nagbago ang ekspresyon ni Qiufei, sigaw niya gamit ang matigas na boses, muli. 20% lang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit niya ngayon lang. Ngayon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon, at naghanda siyang gumamit ng 50%. Sa pagkakataong ito, biglang umiling si Alex Dixon at sinabing, may mga gagawin pa ako, itong klaseng pakulo ng bata, wala akong panahon makipaglaro sa'yo, ayan. Malamig na tumikim si Qiufei, ano, natatakot ka ba? Halika at yumuko ng 3 beses para sa akin, at ililibre ko ang buhay ng aso mo pansamantala. Malamig na sabi ni Alex Dixon, kahit langgam ay napakayabang, talagang hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang mukha ni Qiufei ay naging mabagsik, akmang aatake na siya, bigla niyang naramdaman ang panginginig ng lupa. Nanginginig lahat ng mga mesa at upuan sa kwarto, ang mga tasa at plato sa mesa ay nahulog sa lupa at nabasag. Takot na takot ang bodyguard na nagtatago sa di kalayuan. Lindol ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dixon Rong. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang kristal na chandelier sa itaas ng kanyang ulo ang biglang nawala ng suporta at bumagsak sa lupa, na nabasag sa harap ng kanyang mga paa. Takot na takot si Dixon Rong kaya nanlalambot ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa, mukhang takot na takot. 1 pulgada na lang ang layo niya sa paghampas ng chandelier hanggang sa dumyugo ang ulo niya at namatay siya sa lugar. Nataranta ang karamihan, gayunpaman, sa kaguluhan, tanging sina Alex Dixon at Qiufei lamang ang nakatayo ng magkaharap, hindi kumikibo. Biglang may sumigaw sa pagkaalarma, hindi ito lindol. Tingnan mo, ayos pa sa labas ng restaurant. Huminga si Dixon Rong at tumingin sa labas sa takot, bigla siyang natigilan. Nakita niya ang mga taong paparating at papalabas ng restaurant, mapayapa at hindi mukhang lindol. Pwede ito ay, napalingon siya sa gulat, ngunit laking gulat niya kaya natigilan siya sa kinatatayuan, kahit na nakalimutan niyang tumakas. Hindi pa rin kumikibo si Alex Dixon, gayunpaman, ang mga mesa at upuan sa restaurant ay itinaas lahat ng isang hindi nakikitang puwersa, dahan-daang umalis sa lupa. Tahimik siyang nakatayo sa gitna, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at may pahiwatig ng isang ngiti na hindi isang ngiti, tumingin siya kay Qiufei ng mapanukso. Naninigas ang mukha ni Qiufei habang nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Imposible, sa kanyang kasalukuyang cultivation, maaari niyang gamitin ang kanyang mga katangian na enerhiya upang kontrolin ang mga loob ng 3 metro. Palabasin ang paglilipat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan at walisin ang espasyo ng higit sa 300 metro kwadrado, upang maabot ang antas ng pagpapaalis ng kondisyon na enerhiya ay hindi isang bagay na magagawa ni cultivator, na nasa unang yugto ng foundation establishment. Ayon sa kanyang investigasyon, ipinatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder sa Wind Cloud Gathering sa tulong ng magic weapon, ang kanyang sariling paglilinang ay umabot lamang sa unang yugto ng foundation establishment. Posible kaya na ang lakas ni Alex Dixon ay bumuti ng husto sa maikling panahon? Paano ito naging posible? Natigilan lahat ng grupo ng mga bodyguard, sa sobrang takot ay napayuko sila sa lupa at nanginginig. Diyos, hindi ba talaga ilusyon ang eksena sa harap nila? Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao? Parang shooting lang ng sci-fi movie, bahagyang inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at mahinang sinabi, "Go." Biglang umungol ang napakalakas na bugso ng hangin, ang mga mesa at upuan na lumulutang sa hangin ay tila naakit ng magnetic force, at sa isang whoosh, sila ay bumagsak patungo sa Qiufei. Dahil sa malakas na hangin, hindi maimulat ng lahat ang naruroon.
Ilang bodyguard sa di kalayuan ay napabalikwas ng malakas na hangin at ilang beses nagumulong sa lupa. Kinailangan nilang humawak ng isang haligi para maging matatag ang kanilang mga katawan. Tinamaan ng malakas na hangin si Dick Senrong at 2 beses nagumulong sa lupa. Gamit ang isang dong, hinampes niya ang pader. Nabigla siya at nasasakit at puno ng takot ang kanyang puso. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Alex Dixon. Hindi niya alam kung saan nagpraktis ng martial arts ang pinsan niya. Kabanata 409 agad na pinakawalan ni Qiufei ang lahat ng mga potensyal na enerhiya sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang hadlang sa kanyang paligid. Gayunpaman, ang harang na ito ay nabasag na parang salamin sa harap ng malakas na hangin. Ang kanyang katawan ay pinalipad sa hangin na parang sandbag na itinapon, gumuhit siya ng parabol sa hangin at bumagsak ng malakas sa dingding. Agad na tumalsik ang malaking dami ng dugo mula sa puting powder wall. Ito ay isang nakakagulat na eskarlate na pula. Nawala ng malay si Qiufei at gumulong sa harap ni Dick Senrong. Hingal na hingal si Dick Senrong at sa sobrang takot ay namutla ang kanyang mukha. Siya ay tumingala sa takot at nakita si Alex Dixon na naglalakad ng hakbang-hakbang. Sa sobrang takot niya napasigaw siya. Alex Dixon. Anong gusto mong gawin, ikaw? Hindi mo ako mapapatay. Dahan-daang lumapit sa kanya si Alex Dixon at tumayo sa harapan niya. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mamamatay tao na aura habang siya ay malamig na nagsasalita. Dick Senrong, binabalaan kita, kung maglakas loob kang salakayin ang aking asawa at ang pamilya ni Liwez, magkakaroon ako ng 100 paraan para iparamdam sa iyo na mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Pagkatapos niyang magsalita, walang awa niyang hinampes ang palad niya kay Dick Senrong. Orihinal na sinadya ni Alex Dixon na itago ang kanyang lakas, ngunit ang pagiging agresibo ni Dick Senrong ay nagbanta sa kaligtasan ng kanyang asawa at pamilya Liwez. Hindi niya papatayin ng manok para bigyan ng babala ang mga unggoy, babaliin niya ang tadyang ng mabangis na babaeng ito at bibigyan siya ng babala. Sa palad ni Alex Dixon, nang malapit na nitong mataman si Dick Senrong, isang figure ang biglang dumaan at tumama gamit ang kanyang palad, na pilit na sinalo ang hangin ng kanyang palad. Bagamat nasalo niya ang palad ni Alex Dixon, nagtamo rin ng internal injuries ang kanyang kalaban at nagluwa ng subo ng dugo. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad binawi ang kamay. Sa kabutihang palad, binawi niya ang kanyang kamay sa oras, kung hindi, ang palad na ito ay makakabasag ng mga panloob na organo ni Wu. Pinunasan ni Wu ang dugo sa mukha niya at lumuhad ang isang tuhod sa harap ni Alex Dixon. Sabi niya, "Young master, please stop. Kung gusto mo talagang atakihin si Miss Dick Senrong, mapapatawad lang kita sa pag-atake sa akin." Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ang mga patakaran ng Dixon family ay nasa anumang pagkakataon. Hindi maaaring saktan ng isa ang isa't isa gamit ang kanilang mga buto at laman. Kaya naman pagkatapos na maaksidente ang kanyang ama, lahat ng uri ng akusasyon ay itinutok kay Dixon Yulong, at wala siyang mahanap na ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit ang matandang master, na nasa pamilya Dixon, ay itinaboy siya palabas ng bansa sa galit. Si Wu ang commander ng Imperial Guards ng pamilya Dixon. Siya ang namamahala sa pagprotekta sa kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya Dixon. Natural, kailangan din niyang protektahan si Dick Senrong. Bumalik din sa katinoan si Dick Senrong at sumigaw sa nanginginig na boses, "Wu, bilis, hayaan mong mahuli siya ng Imperial Guards." Malamig na sinabi ni Wu, "Miss Dick Senrong, mangyaring umalis ka agad sa lugar na ito. Ngayon ay ikaw ang unang sumalakay kay Young Master Dixon. I-report ko ang bagay na ito sa acting family head na si Miss Dixon Shenglan." Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at sumigaw. Inutusan niya ang ilang gwardya na dalhin si Dick Senrong na may kalahating steak. "Gusto ko ring ilayo si Qiufei," sigaw ni Dick Senrong na gulong-gulo ang buhok. "Siya ang lalaki ko. Kung mananatili siya rito, tiyak na papatayin siya ni Alex Dixon." Saglit na nag-alinlangan si Wu, saka tumalikod at nag-order. Agad na pumunta ang ilang gwardya at dinala si Qiufei. Mabilis sa trabaho ang mga Dixon family guards, wala pang ilang minuto, kaunti na lang ang natira sa restaurant. Lumakad si Wu sa harap ni Alex Dixon at maingat na tumingin sa paligid,
Matapos matiyak na walang nakikinig, yumuko siya at sinabing, "Young Master Dixon, hiniling sa akin ni Miss Shengla na sabihin sa iyo na nalaman niya ang tungkol kay Yu Pei." Any clues? Agad na bumuntong hininga si Alex Dixon, nawalan siya ng kontrol sa sarili at hinawakan si Wu. Siya ay umungal, "Sino ang mamamatay tao?" Umiling si Wu at sinabing, nalaman lang ni Miss Shengla na ang pinanggalingan ng Jade Pendant ay nasa ibang bansa. Ang mga partikular na detalye ay iniimbestigahan pa. Sinabi niya sa iyo na huwag ka agad kumilos para maalerto ang kaaway. Huminga ng malalim si Alex Dixon, pinigilan ang galit, at tumama. Ngayon lang din siya nawala sa katinoan. Pero kung ibang lalaki man yun, tiyak na hindi siya uupo at walang gagawin kapag pinagbantaan ang kanyang asawa at pamilya na mamatay. Tahimik niyang sinabi, "Subukan mong ilihim ang nangyari kanina. Huwag ipaalam sa matandang master." Ngo si Wu at sinabing, "Young master, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Miss Dixon Rong na huwag itong ipaalam sa labas ng mundo." Ngo si Alex Dixon, naniniwala siya na si Dixon Rong ay hindi maglalakas loob na gumawa ng tunog, natatakot siya na ang bagay na ito ay marinig ng matandang master. Kung tutuusin, gusto pa rin niyang makuha ni Dixon Yulong ang mana ng Dixon family. Gayunpaman, ang inalagaan niya ay hindi si Dixon Rong, kundi ang Q-Fei sa tabi niya. Bagamat natamba ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang palad, naabot niya ang maagang yugto ng foundation establishment sa murang edad, ang kanyang lakas sa palabas ay hindi maaaring maliitin. Lamingga-lingga si Alex Dixon sa paligid at nakitang magulo ang restaurant, parang bagyong tumatawid sa hangganan. Malumanay niyang sinabi, "Yung pagkalugi ng restaurant, we will settle the accounts at that time." Sabihin mo rin na tikom ang bibig nila. Kung may manggahas mag-leak ng salita, papatayin sila ng walang awa. Oh, pagkaalis ng libong tao, sa ilalim ng bar ng restaurant, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nanginginig, mapula ang mukha. Pawis na rin ang katabi niyang manager, nanghihina ang mga paa niya kaya hindi siya makatayo. Nauutal niyang sabi, Boss Bai, gusto mo pa ba nilang bayaran?" "Bayaran mo," hinawakan ni Bai Ching ang bar counter at tumayo. Patuloy niyang pinupunasan ang malamig na pawis sa likod gamit ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Kung hindi nagpakita ng awa si Young Master Dixon, makakaalis pa ba tayo sa lugar na ito?" Ang eksenang kanina lang ay parang naranasan na niya ng sarili niyang mga mata ang impyerno. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon, na nakasuot ng ordinaryong damit, ay talagang ang maalamat na Young Master ng Dixon family na tumakas sa bahay. Ang mas ikinagulat ni Bai Ching ay ang kakayahan ni Alex Dixon ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Nakakakilabot, pagtataka, sa kabutihang palad, ayaw ni Alex Dixon na pumatay ng walang pinipili. Kung hindi, sa personalidad ng iba pang mayayamang pamilya, para mailihim, matagal na nilang pinatay ang mga kampa na ito. Iniisip kung paano insultuhan ang kanyang hanggal na anak ni Alex Dixon sa tindahan ng motorsiklo noong tanghali, si Bai Ching ay pawis na pawis. Ang kanyang anak ay halos naglalakad sa isang mahigpit na lubid habang ang kanyang buhay ay nasa linya. Hindi na kinailangan ni Alex Dixon na igalaw ang kanyang kamay para gawing abo ang pamilya Bai. Si Bai Ching ay basang-basa sa malamig na pawis, ay nalalayan niya ang kanyang katawan at tinawag ang butler. "Bilasin mo at ikulong mo ang unfilial na anak ni Bai Chengai. Sa panahon na ito, huwag mo na siyang papayagang lumabas ulit, tama? Ipinadala mo ba ang BMW HP4 na yun kay Alex Dixon? Bigyan mo siya ng isa pang 10 milyong yuan. At sabihin na ang pamilya natin ay hihingi ng tawad sa kanya." How dare he provoke ulit si Alex Dixon? Ang lalaking ito ay maaaring sirain ang Bai family sa isang sulyap lang, at kahit ang Jiang family ay walang magawa tungkol dito. Bumalik si Alex Dixon sa villa at tinawag si Chen Jiang sa pintuan, pinaalis niya ang kanyang Harley motorcycle para hindi na muling magtanong ang kanyang biyenan. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay may nakita siyang bagong motorsiklo na nakaparada sa bakuran, natigilan siya. Hindi ba bukas ang motorsiklo ay dadalhin? Ang Bai family ay nagpadala nito dito ng napakabilis. Bakas sa mukha ng kanyang biyenan na si Helena ang kagalakan habang patuloy na hinahawakan at hinahawakan. Nang makita siyang pumasok, mabilis na pumunta si Jane Lewis at sinabing,
Hindi ba sinabi mo na may gagawin ka sa gabi at hindi ka uuwi? Uupo ako saglit at aalis. Tumingin si Alex Dixon sa motorsiklo at tinanong, pinadala ba ito ng tindahan ng motorsiklo? Si Director Bai ang personal na naghatid nito. Hindi pa nakaka-recover si Shu Fugi sa pagkabigla at napabulalas. Iyan ang Bai family ng 4 na malalaking pamilya sa Jing City. Naghatid talaga sila ng kotse sa akin at sinabi pa na nasaktan ka ng anak ko. Patawarin mo ako, Alex. Paano mo nakilala si Chief Bai? Si Bai Ching ang personal na nagpadala ng kotse. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Narinig niya na ang Bai family ay palaging mataas ang tingin sa kanilang sarili. Baka siya ay nanalo sa taya kay Bai Chengai, at si Bai Ching ay naging napakagalang. Parang may iniisip siya habang nakatingin sa phone niya. Gaya ng inaasahan, may 7 o 8 missed calls mula kay Bai Ching, marahil ay hindi niya sinagot ang mga ito. Kaya nagpapadala ng isa pang mensahe si Bai Ching, siya ay lubhang mapagpakumbaba at patuloy na humihingi ng tawad. Pinandilete ni Helena si Alex Dixon at sinimangutan, anong ginawa mo noong lumabas ka? Bakit nakipag-away kayo niyang Master Bai? Tingnan mo ang Bai family, marami silang tutor, nagpadala pa sila ng motorsiklo sa humingi ng tawad. Kabanata 410 ayaw pag-usapan ni Alex Dixon ang tungkol dito, kaya casual niyang sinabi, bumili ako ng motorsiklo kasama ang isang kaibigan at nakipag-away ako kay Bai Chengai saglit. Ikaw, sa tingin mo ba deserve mong makipagtalo kay Young Master Bai? Ibinuka ni Helena ang kanyang bibig at pinagalitan. Kung hindi lang dahil sa init ng ulo ni Director Bai, tatayo ka pa ba rito? Sumama ka sa akin ngayon. Dadalhin kita sa pamilya Bai para humingi ng tawad. Ang basurang ito ay talagang nakipag-away kay Bai Young Master. Nililigawan ba niya si kamatayan? Bulong ni Jane Lewis, Ma'am, baka kasalanan ng Bai family. Kung hindi, bakit hihingi ng tawad si Director Bai? Nakiusap pa siya kay Lord Alex na patawarin siya. At saka, hindi ba binigyan ka ni Director Bai ng cheque na 10 million yuan? Bilisan mo na, kay Alex. Isang hindi natural na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Helena. Noong una ay gusto niyang lunukin ang cheque, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni Jane Lewis ng malakas. Si Bai Ching din ang nagpadala ng cheque, hindi maiwasan ni Alex Dixon na mapatingin kay Helena. Hindi naman ito maitatanggi ni Helena at simpleng inamin ito. Oo, paano kung kinuha ko, Luigi ang tiyuhin mo sa negosyo niya, ibinigay ko ang perang ito sa kanya. Hindi nakaimik si Alex Dixon, wala siyang pakialam 10 milyon, si Shu Fugi ay nagnenegosyo sa loob ng ilang taon, ang kanyang biyenan ay lihim na nag-subsidize ng maraming pera. Ngunit hindi pa niya narinig na nakita si Shu Fugi. Awkward ding sinabi ni Shu Fugi, Alex, hiramin ko muna itong perang ito para gastusin, kapag nagkapera ako sa negosyo ko, ibabalik ko ito sa iyo ng may interes. Forget it, you can use it. Ano pa nga ba ang masasabi ni Alex Dixon? Gayunpaman, ang pera na ito ay tiyak na hindi maibabalik. Helena said again, Alex Dixon, I don't think you need this motorcycle, ibigay mo sa tito mo. Isa pa, kamag-anak ka ng Dixon family. Ngayong nahihirapan na ang tiyuhin mo sa pag-ikot ng kanyang mga pondo, maaari kang humingi para sa 10-10 milyon pa kapag umuwi ka na. Si Alex Dixon ay orihinal na hindi naglagay ng 10 milyon sa kanyang mga mata. Nang marinig niya ang sinabi ni Helena, agad siyang lumingon at sinabing, Nay, kung maibibenta ko ang pera ko, balak mo rin ba akong ibenta at ibigay sa iyong kapatid? Si Helena ay nakalubog pa rin sa kagalakan nang makapulot ng 10 milyon ng libre at walang malay na sumagot, syempre. Si Alex Dixon ay agad na nagalit, ito ay talagang kalokohan. Ang kanyang biyenan ay isang demonyong sumusuporta sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit iyon ay ang nakababatang kapatid ni Helena, hindi ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Buti na lang at kadalasang kinakagat siya ng kanyang biyenan, pero ngayon ay gusto nitong maghukay ng pera mula sa kanya upang matulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kotse na ito ay kapaki-pakinabang sa akin, walang sino man ang maaaring magmaneho nito, sabi ni Alex Dixon na madilim ang mukha. Agad na bumalik sa katinoan si Helena, napagtanto niya na nadulas siya. Ngunit dahil sa kanyang biyenan, agad siyang tumalon at sinabing, Alex Dixon, si Fugi ang iyong biological na tiyuhin. Bakit hindi mo siya tulungan? Ang Dixon family ay napakamayaman.
kahit na hindi gaanong kamag-anak ng Dixon family, dapat kang makakuha ng pera kahit na ano, kung hindi, ano ang mayroon ka. Nang makitang malapit ng sumiklab ang hindi pagkakaunawaan, mabilis na sinubukan ni Shu Fugi na ayusin ang mga bagay-bagay at sinabing, "Kuya, huwag ka nang magsalita, hindi rin masama si Alex, sasakay lang ako ng bisikleta." Hindi siya nang ahas na saktan si Alex Dixon ngayon. Anyway, nakakuha na siya ng 10 milyon, maaaring kailanganin niyang humingi ng pera kay Alex Dixon sa darating. Si Shu Fugi ay hindi kasing tanga ni Helena, kitang-kita niya na si Alex Dixon ang naglalakad sa ATM. Si Helena ay hinihila ni Shu Fugi, tuloy-tuloy itong tumatalon at pinapagalitan siya. Ayaw talagang marinig ni Alex Dixon, kaya tumalikod siya at umalis. Sa isang marangyang villa sa Yan Capital, si Dixon Rong ay labis na nagalit at tumatawag sa telepono na may galit sa mukha. "Dad, gusto ko lang pirmahan ni Alex Dixon at putulin ang lahat ng relasyon sa Dixon family. Si Dixon Shenlan talaga ang nagkulong sa akin. I think she wants Alex Dixon to return to the Dixon family and replace your position and inherit the negosyo ng pamilya." Isang malalim at marangal na boses ang nagmula sa telepono. "Lin Rong, hindi ka nakikinig sa akin at mag-isa kang bumalik sa Yan Capital, sinabi ko sa iyo noon, hindi pa ngayon ang oras, huwag kang padalos-dalos, at huwag mong guluhin si Alex Dixon." Isang bakas ng puot ang sumilay sa magandang mukha ni Dixon Rong, sabi niya, "Tay, hanggang kailan po ba tayo maghihintay? Buong buhay na po tayo ay sinusupil ng pamilya ng malaking tiyuhin, kailan po ba tayo magtataas ng ulo? I have my own plans." Bagamat umalis na si Alex Dixon sa Dixon family, hindi niya tinalikuran ang pagkakakilanlan niya bilang Dixon family, pwede siyang bumalik anumang oras, sabi ni Dixon Yulong sa malalim na boses, "Old Masters, lumalala ang kalagayan mo." "Isang bihirang kayamanan, nakuha ko," nagulat si Dixon Rong at tiniis ang kanyang galit habang siya ay nagkunwaring sumasang-ayon ng masunurin. Nang ibaba ng kanyang ama ang telepono, sa sobrang galit niya ay nauntog niya ang telepono sa dingding, patayo ang mga kilay niya. Si Dad lang marunong magtiis, isang basurang tulad ni Alex Dixon, kailangan ko bang matakot sa kanya? Tumayo si Q Fei sa kanyang likuran, ang kanyang ulo ay nababalot ng mga benda, at sinabi sa isang malalim na boses, si Miss Dixon Rong ay nakatayo sa kanyang likuran, at ang kanyang ulo ay nakabalot ng mga bagay. Kung gayon, ano ang plano mong gawin? Nasa foundation establishment stage na siya, at iba pa ang konstitusyon niya sa mga ordinaryong tao, kanina lang siya nawala ng malay sa lupa, at ngayon ay naka-recover na siya. Gayunpaman, ang lakas ni Alex Dixon ay higit na nalampasan ang kanyang imahinasyon, at ito ay nabigla sa kanya. Nasira ang magandang mukha ni Dixon Rong at naging mabangis. "Of course, we have to find a way to make Alex Dixon give up his identity as the Dixon family, or, we have to let him die without anyone knowing." Kapag nawala si Alex Dixon sa mundo, gagawin ng matandang master ang kanyang ama na tanging tagapagmana ng pamilya Dixon. Saglit na nag-isip si Q Fei at sinabing, "Hindi masama ang kasalukuyang lakas ni Alex Dixon, kahit na personal akong pumunta, hindi magiging madaling gawain ang kitilin ang kanyang buhay." Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Dixon Rong, nang maalala niya ang eksena kanina, lalo niyang hinigpitan ang pagkunot ng noo niya. Napunta sa Jinling ang basurang ito sa loob ng ilang taon, nagtataka ako kung saan niya natutunan ang isang set ng martial arts, talagang napakalakas niya. Mabigat na umupo si Dixon Rong sa sofa na puno ng puot ang mukha, kung kahit wala kang magagawa, sino pa ba ang makakapigil sa kanya? Hindi na ba siya ang mamahalin sa Dixon family simula ngayon? Namilipit ang mga kalamnan sa mukha ni Q Fei at malamig niyang sinabi, "Hindi ko dinala ang Thunder Order ngayon dahil minamaliit ko ang batang ito, sa lakas ko ngayon, halos hindi ko siya kayang labanan sa isang draw. Ngunit ang pambihirang kayamanan ng Autumn Mountain, hanggat makukuha ko, maaari kong patayin si Alex Dixon." "Ganoon ba?" Itinaas ni Dixon Rong ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. "Pagtitiwalaan kita muli, magpadala ng isang tao sa Autumn Mountain ngayon, kung sakali, magpadala din ng ilang taong may kakayahan sa Kyushan." Tuma Ngo si Q Fei, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Hanggat nakuha niya ang Heavenly Treasure,
Ito ay lubos na magpapalaki sa kapangyarihan ng Thunder Order, at gagawing uling si Alex Dixon, makakatulong din ito sa kanya sa paghihiganti para sa kanyang sekta, at hugasan ang kahihiyan na dinanas niya ngayon. Ayaw nang bumalik ni Alex Dixon sa villa, ayaw niyang magkagulo na naman si Helena. Casual siyang naglakad sa kalye, naghihintay ng gabi upang pumunta sa Kyushan. Kanina lang, binigyan din niya ng pansin ang balita, ngunit nagulat siya nang makita maliban sa Kyushan Treasure sa Yan Capital, may mga katulad na balita na lumalabas sa 4 o 5 lugar sa buong bansa. Paano ito nangyari? Ang orihinal na bihirang lugar ng pagtitipo ng mga espiritu ay aktwal na lumitaw ng sunod-sunod tulad ng mga kabute pagkatapos ng ulan. Higit pa rito, mayroon talagang isang ulat tungkol sa cultivator, mayroon ng ilang tao na magalang na tinawag bilang Gongchi Masters at kinakapanayam ng iba pang media outlet, itinuring sila ng karamihan bilang mga idolo at nagsimula pa sila ng mga klase para turuan sila. Bagamat tinawag silang Gongchi Masters, masasabi ni Alex Dixon sa isang sulyap na ang mga taong ito ay hindi talaga Qigong Masters, ngunit ang tunay na tagapagsasaka. Bagamat hindi pa umabot sa yugto ng foundation establishment ang mga taong ito, ikinagulat pa rin ang balitang ito kay Alex Dixon. Noong nakaraan, inihiwalay ni Cultivator ang kanyang sarili sa mundo at naigalinang ng masakit, bukod dito, kakaunti ang mga tao, hindi pa siya nakakita ng ganoong kataas na tao. Ito ay lalo na ang kaso sa lahat ng bahagi ng bansa, sunod-sunod na lumitaw ang mga lugar ng pagtitipo ng mga potensyal na enerhiya, na naging dahilan upang mas lalong hindi makapaniwala si Alex Dixon, na natili siyang nakatingin sa Weibo ng kanyang telepono. Nakuha ng isa sa kanila ang atensyon niya, ang sikat na Qigong Master ng Yan Capital, si Li Chenggong, ay matagumpay na naging punong guro ng Yan Capital's by Family Civil and Martial Arts Academy at nagturo ng Qigong. Ang unang batch ng mga disipulo ay matagumpay na natapos, ang ilan sa sila ay namamahala sa pagdama ng kabaitan ng mga guro at nanatili sa paaralan upang magtrabaho. Lalong nagulat si Alex Dixon nang makita niya ito, ang Li Chenggong na ito ay cultivator din, at siya talaga ang naging principal ng martial arts school. Sinimulan pa niya ang klase at tinuruan ang mga estudyante kung paano maglinang, napakawalang ingat niya, at talagang nagawa niyang turuan ang ilang sinanay na magsasaka. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, sa loob ng ilang taon, hindi ba maglilinang ang buong bansa? Abangan ang susunod na kabanata.